kasuhan. Sina dating Senate President Chis Escudero at ang pinsan ng Pangulo na si dating House Speaker Martin Romualdez. We have been seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Chis Escudero. Plunder ang aming hinahandang kaso para sa kanila. Sina Romualdez at Escudero, kapwa ay nakusahan dati ng pagtanggap ng kickback mula sa mga mano-mano ng flood control projects sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Actually, narinig nyo na yung istorya. Narinig nyo na yung istorya mula sa mga testigo dati sa Senate. And if you think about it, there was a conspiracy to commit plunder. I think we can put everything together. Ang plunder ay seryosong kaso ng pagnanakaw ng halagang hindi bababa sa 50 million pesos. Non-bailable ito kapag malakas ang evidence of guilt at sa ilalim ng Anti-Plunder Act ay may parusang reclusion perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong. Sa pagtataya ni Rimulya, may isasampang kasong plunder sa buwang ito o sa Mayo. Kinukumpleto na lang daw ng Office of the Ombudsman ang mga kailangang dokumento. Ayon sa kampo ni Romualdez, handa silang sumunod sa proseso ng Office of the Ombudsman kapag sinimulan na ang formal na proseso. Umaasa raw silang susundin ng Ombudsman ang panuntunan na kanyang mismong nilagdaan na itutuloy lamang ang mga kasong may reasonable certainty of conviction. Nais daw nilang idiin na hanggang sa ngayon, walang ebidensyang nag-uugnay kay Romualdez sa anumang ghost at substandard na flood control project. Tiwala raw silang mararesolba ang issue batay sa ebidensya at due process at hindi sa pamamagitan ng pamumulitika o espekulasyon. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ni Escudero, pero dati na niyang itinanggi ang mga aligasyon na nakinabang siya sa kickback sa flood control projects. Bukod kina Escudero at Romualdez, marami pa raw ang madadamay kabilang ang mga nasa ekotibo.